Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga kakaibang pangyayari sa ilalim ng Manila Bay na hindi nyo pa naririnig. Habang nag-aaral ng mga misteryo ng dagat, sina Ramona at Efren ay nakatagpo ng isang lumang kahon na puno ng sinaunang barya, mapa at isang lumang larawan ng pamilya. Pero hindi nila alam na ang pagbubukas ng kahon na ito ay magsisimula ng isang bangungot na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Ramona at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na habang buhay ko nang dadalhin sa aking alaala. Nakatira ako sa Maynila at nagtatrabaho bilang isang marine biologist. Ang trabaho ko ay mag-aral ng mga misteryo ng dagat gamit ang mga high-tech na kagamitan. Kasama ko sa trabaho si Efren, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Sa aming mga pag-aaral, madalas kaming napapadpad sa mga lugar na puno ng hiwaga at kababalaghan. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang ordinaryong araw ng aming pagsisid sa ilalim ng Manila Bay. Ngunit nauwi ito sa isang hindi malilimutang karanasan. Sa ilalim ng madilim na tubig ng Manila Bay, naririnig ko ang mga tunog ng mga makina at ang paglangit-ngit ng mga bakal habang nagmamanipula ako ng submersible robot. Ang lamig ng tubig ay sumasalamin sa misteryo ng lugar na ito. Ramona, may nakita akong kakaiba dito, sabi ni Efren sa radyo. Agad kong ini-adjust ang camera ng robot at nakita ang isang lumang kahon na natatabunan ng mga lumot at korales. Mukhang may kwento ang kahon na yan, sabi ko habang pinapanood ang monitor. Iangat mo na at tingnan natin kung anong laman. Habang inaangat ni Efren ang kahon, naramdaman ko ang tensyon. May kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Sa pagbubukas ng kahon sa ibabaw ng barge, tumambad ang mga sinaunang barya, lumang mapa, anting-anting at isang lumang diary. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang larawan ng isang pamilya na may kakaibang simbolo sa likod nito. Nagdesisyon kaming isara muli ang kahon at ibalik ito sa dagat. Hindi pa namin alam na simula pa lamang ito ng aming bangungot. Isang gabi, nakatayo ako sa deck ng barge, pinagmamasdan ng mga alon na tila buhay. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang amoy. Ramona, bakit parang may kakaibang nangyayari dito? Tanong ni Efren habang tinitingnan ang kahon na ibinalik namin sa dagat. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang paglamig ng hangin at ang pag-angat ng mga alon na parang may gustong lumabas mula sa ilalim ng dagat. Hindi ko rin alam, Efren, pero may pakiramdam ako na hindi tayo nag-iisa dito. Sagot ko habang tinitingnan ang paligid. Kinabukasan, nagising kami sa ingay ng mga makina. Ang barge ay biglang tumagilid ng walang malinaw na dahilan. Sa ilalim ng tubig, nadiskubre ng dive crew na ang isang malaking bakal na suporta ay napunit at nabali na nagtuturo pababa sa isang malalim na bahagi ng karagatan. Walang makapagpaliwanag kung paano nangyari ang pagkasira ng bakal. Sa isang pagkakataon, nasa isang barge kami malapit sa baybayin ng Palawan. Ang araw ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap at ang dagat ay tahimik na parang may itinatagong lihim. Biglang nagsimulang tumagilid ang barge. Ano na naman ito? Sigaw ni Angelo habang nagmamadaling pumunta sa gilid ng barko. May problema sa ilalim. Kailangan nating mag-dive para tingnan, sabi ko habang inaayos ang aking kagamitan. Sa ilalim ng tubig, nakita namin ang isang malaking bakal na suporta na napunit at nabali. Imposible ito, sabi ni Efren habang tinitingnan ang pagkasira. Walang makakapagpaliwanag nito. Habang sinisiyasat ko ang pagkasira, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya na tila may nagmamasid mula sa madilim na karagatan. Bumalik kami sa ibabaw na may takot sa aming mga puso.
Ang kakatuwang pangyayaring ito ay nagdulot ng pangamba sa crew, lalo na't walang makapagpaliwanag kung paano nangyari ang pagkasira ng bakal. May nakita akong pluma ng itim na tinta sa tubig, sabi ni Angelo habang tinitingnan ang ilalim ng dagat gamit ang kanyang mga kagamitan. Kailangan nating imbestigahan ito, dagdag niya na may determinasyon sa kanyang boses. Natagpuan namin ang isang bungo ng hindi matukoy na nilalang kasama ang mga kalat na piraso ng buto ngunit walang laman o makilalang bahagi ng katawan. Ano ito? Hindi ito normal, sabi ni Efren habang tinitingnan ang mga buto. Habang tinitingnan ko ang bungo, naramdaman ko ang biglang paglamig ng tubig at tila may mga kamay na humahawak sa akin. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng labis na pag-aalala sa crew. Kailangan nating maging maingat, sabi ko habang umaahon kami pabalik sa barge. Ang mga misteryo ng karagatan ay nagiging mas malalim at mas nakakatakot, na lalo pang nagpatindi ng aming takot sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa isang floating platform malapit sa baybayin ng Batangas, isang kakaibang hamog ang bumalot sa paligid. Ang ilaw ng buwan ay nawawala sa kapal ng hamog. Ramona, may nakikita ka bang kakaiba? Tanong ni Thomas habang tinitingnan ang paligid. May lumulutang na ilawan na nagpapalabas ng hamog, sabi ko habang tinuturo ang ilawan. Habang papalapit kami, isang malaki at madilim na anino ang nakita namin na sumusunod sa aming bangka. Ano yan? Tanong ni Bella na may takot sa kanyang boses. Hindi ko alam pero pinagmamasdan tayo, sagot ko habang pinipilit kong huwag magpakita ng takot. Ang presensya ng anino ay nagdulot ng matinding takot at kaba sa aming lahat. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Thomas habang pinapabilis ang bangka. Hindi namin alam kung paano lalabanan ang anino, ngunit alam namin na kailangan naming lumayo sa lugar na iyon. Sa isang gabi na mas malamig kaysa karaniwan, naganap ang isang trahedya. Ang dagat ay nagyayelo at ang hangin ay may daladalang lamig na tumatagos sa buto. Carlos, mag-ingat ka! Sigaw ko habang nakikita kong nadulas si Carlos papunta sa nagyayelong tubig. Tulungan niyo ako, sigaw ni Carlos habang pilit na umaahon mula sa tubig. Natagpuan namin si Carlos na nagyelo, na hawak ang isang lumang kompas. Hindi na siya humihinga, sabi ni Efren habang sinusubukan niyang i-revive si Carlos. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot at takot sa crew. May mga kakaibang puwersa dito, sabi ni Angelo habang tinitingnan ang nagyayelong tubig. Ang pangyayaring ito ay nagpatibay ng aming hinala na mayroong hindi maipaliwanag na mga puwersa sa ilalim ng dagat na aming pinagtatrabahuhan. Kailangan nating maging maingat, sabi ko habang tinitingnan ang paligid. Sa huli sumakay kami ni Tomas at Bella sa isang abandonadong fishing vessel malapit sa isla ng Corregidor. Ang dagat ay tahimik at ang paligid ay tila nag-aabang ng isang trahedya. May mabigat na hangin na bumabalot sa amin na para bang may mga matang nagmamasid mula sa kalaliman ng dagat. May sirang radyo dito, sabi ni Tomas habang tinitingnan ang radyo na nakabalot sa mga lambat. May kakaibang enerhiya na nagmumula sa radyo na iyon, na animoy may mga kwentong hindi pa nasasabi. May mga bakas ng marahas na pangyayari pero walang mga katawan, sabi ni Bella habang tinitingnan ang paligid ng barko. Ang mga bakas ng dugo sa sahig ay marka ng isang labanan na naganap, ngunit wala kaming makitang kahit isang katawan. Nakakapangilabot ang katahimikan na bumabalot sa amin. Ano kaya ang nangyari sa mga tripulante? Tanong ko habang tinitingnan ang mga bakas ng dugo sa sahig. May mga anino sa gilid ng aking paningin, mga aninong hindi ko mawari kung totoo o bunga lang ng aking imahinasyon.
Ang misteryosong kalagayan ng barko ay nagdulot ng matinding takot sa aming lahat. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Tomas habang pinapabilis ang bangka. Ramdam ko ang kaba sa kanyang boses at alam kong nararamdaman din nila ang parehas na takot na bumabalot sa akin. Iniwan kaming nagtataka kung ano ang tunay na nangyari sa mga tripulante nito. May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, sabi ko habang tinitingnan ang malalim na dagat. May mga lihim na gustong iparating sa amin ang dagat, mga lihim na hindi namin kayang unawain. Tinapos ko ang aking salaysay sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa mga misteryo ng Manila Bay. Ang dagat ay may sariling kwento at ang mga kwentong ito ay ibinubulong sa atin, sabi ko habang tinitingnan ang malalim na tubig. May mga boses na nagmumula sa ilalim, mga boses na nagkukwento ng mga pangyayaring hindi pa natin nalalaman. Hindi natin alam kung anino ba o halimaw ang ating nakikita, dagdag ko. Pero ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng isang mas malalim na katotohanan na hindi pa natin lubos na nauunawaan. May mga mata sa ilalim ng dagat na nagmamasid sa bawat galaw namin, puno ng lihim at misteryo. Iniwan ko ang aking mga kasamahan na nagtataka at natatakot sa mga misteryo ng karagatan. Ang dagat ay buhay at may mga lihim itong hindi pa natin natutuklasan, sabi ko habang tinitingnan ang malalim na tubig ng Manila Bay. May mga kwentong nagkukubli sa ilalim ng alon, naghihintay na mabunyag sa tamang panahon. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na may mga lihim sa ilalim ng dagat na mas mabuting hindi nagalawin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga aninong nagkukubli sa dilim ng dagat.